Hello guys, update ko kayo sa ginagawa kong project, yung barrel ng toy gun ko. Tapos na pala. Pero wala pa siyang pintura kasi isasabay ko siya sa chamber pag pintura. Hindi pa ako nakagawa ng chamber kasi medyo busy pa. Ito na pala siya, pakita ko sa inyo. Share ko lang sa inyo. Ito yung nozzle niya. Yan. In-upgrade ko na yan, hindi yung kagaya last time na hindi maayos yung pagkabutas niya kasi madalian lang yun. Short barrel lang to. Yan. Ito yung kabuuhan niya. Yan. 6mm ID pala to. Kumbaga ito yung hawakan. Kumbaga ito yung kasahan. Ito yung mechanism niya. Alam man ninyo to. Pakita ko lang sa inyo. Pag mag-load kayo, taas lang, tapos push lang pataas, mag-o-open na yan siya. Kumbaga ito pala yung lagyanan ng bala. Ayan. Lagyan natin ng bulitas yan. 6mm din siya. Hindi yan mahulog kasi may magnet. Paglagay natin, dito lang. Ayan. Hindi na yan siya mahulog. Kahit itak-tak pa ninyo yan. Kahit dito, hindi yan siya mahulog. Nandyan pa rin yung bulitas. Pag close natin, yan. Pag itaktak natin siya ng malakas dito, sa may dulo, mahulog yan siya pag malakas. Yan. Ito na siya. Pasok ko ulit ha. Open. Slide. Tapos tungo mo lang kaunti. Yan. Pasok lang dito. Yan. Hindi na yan siya mahulog. Kahit itaktak, ganun. Pag ganito din, hindi yan siya mahulog. Unless lang kung lakasan mo talaga, gamitin yung palad mo. Wala oh. Yan. Yan na yung bulitas. Yan. Yung sa dulo, this one, hindi ko po ito na-fix. Pwede pa natin to baklasin. Kasi kukunik ko ito sa chamber. Ito yung kabuuhan pala niya. Pag itutulak mo siya ganyan, may sasangga yan dito galing sa chamber. Ito yung exhaust. Yan. Pag mag-load ka pala, ito yung yan. Pag mag-load ka, tataasan sa may nozzle niya, sa labas yung ito. Yan. Ito yung nagpi-play. Tapos baba. Yan. Taas, baba. Bali, 4 na patong to. Isang inner barrel na pure stainless talaga na makapal. Tapos full cortin. Tapos 2 PVC. Ito pala yung kumbaga nagsasangga sa puwitan papunta sa barrel. Yan. Threaded to siya. Tapos meron yan siyang lock. Para in case hindi naman mahulog yan kasi nakamagnet. In case lang kung mahulog, hindi yan siya pupunta sa loob ng chamber kasi may stopper yan dito. Threaded to siya. Yan. Ito yung T. Ito yung kukunik sa chamber. Tapos ito yung hindi to yung lock niya, temporary lang to. Nilagay ko lang ganyan. Kumbaga open pa rin yan siya. Kasi dapat ang lock nito, dapat solido siya para hindi siya mag-backfire. Yan. Hindi pa yan, wala pa yung final fix. Pero ito, naka-fix na yan siya, hindi na yan mahugot. Yan, fix na talaga yan siya. Pag ibalik natin to, dali lang. Ito, wait niya. Kasi hindi pa man to siya fix. Ito, yan. Kumbaga, ito yung magiging mag-cut sa dito. Yan. Ito siya. Papasok to dito. Bali 1 inch yung papasok dito. Para wala siyang singaw. Tapos nilagyan ko rin siya ng o-ring dito. Para sure na walang singaw. Tapos, ilalagay mo lang to, coupling na to. Yan. Yan. Tapos ito, pasok mo lang dito. Ganun lang.
Tapos, close mo lang siya. Tapos ito, i-threaded to siya. Yan, para paglagay sa chamber, hindi siya talaga kakalas. Tapos lagyan na lang to ng PVC powder na marami at saka ibuban. Yan. Nilagyan ko lang dito para at least yan. Ito na siyang kabuuan niya. Yan. Ito pala, ito. Galing to sa bipod ko. Napakaganda nito gamitin nyo. Problema lang medyo may kamahalan to siya. Yung screw handle niya. Solid talaga to. Hindi talaga to natatanggal yung itim niya at saka hindi siya ordinary. Saka maganda talaga to. Try ninyo yung sa bipod na screw. Yan. Ganito yung mechanism niya. Yan. Yan. Thank you pala sa mga master na nagturo sa akin nito. Nanonood lang ako nito sa YouTube channel. Ginaya ko pala to kay kay Master Wally. Kasi maganda yung pag-set up ng barrel niya. Yun lang medyo magastos kasi ilang coupling kasi to. Yan. Tapos ito kailangan perfect yung pagka linya mo para yan, maganda talaga siya. Yan. Update ko na lang kayo kung makagawa ko ng chamber pag mabuo ko na yung tuigan ko para at least ma-inspire natin siya. Ito pala yung mga bala natin, 6mm bulitas. Yan. Try natin gumawa ng butane powered at saka denatured para at least dual, hindi siya single. Yan. Thank you.